Hello po mga idol, good day po. So ngayon po is ika-day 20 na po ng ating tilapia at saka kahapon po is nag-update po tayo sa pamamagitan ng average body weight dito sa ating tilapia. So ngayon po is nasa 400 grams each feeding po tayo. Nasa higit 1.3 kilos ang papakainin po natin. 10% of total body weight po yun sa mga idol in one day. So tatlong mega 400 grams is 1,300. And maybe mga idol, ito na yung ating last update muna for 2 weeks dahil pupunta po tayo ng Luzon. Yan, ito na yung ating tilapia oh. Yan, so kakain po yan sila sa aking kamay. At ngayong araw mga idol, pag-uusapan po natin paano ma-remove yung sludge kasi may nag-comment po sa atin paano tinatanggal yung sludge. Ihulat po tayong seedling tank or yung ano po mga idol, tawag niyan pang-remove ng sludge. Wala po tayong filter. Yan. So, papakainin muna natin sila. So, dito po kasi sa mga idol, sa ating system, yan. Mabilis lang po natin i-remove yung sludge without using seedling tank or yung filter kapag ganito po yung style ng pan nyo po mga idol. Yan. So, pakain muna tayo sa kanila. Yan. Later, magdadagdag po tayo. So, ganyan po ang style mga idol. Dapat po is naka-funnel type po yung ating pan. So halimbawa ito is 3 meter, total of 300 cm. 10% of that mga idol, yun dapat yung ating pa-slope, pa-imbodo. Yan. So kaya from 300 cm, 30 cm yung ating pa-slope. So ang taas po nito is nasa 80 cm lang kung punong-puno ito siya ng tubig from pinakailalim. Pero dito is 4 feet. So nag-start po tayo dito siguro mga after 1 foot. Yan. And then pa-slope po yun doon. And yung sa center, kung ano yung purpose ng PVC dyan, may butas po yan siya dyan mga idol. Kita nyo yung butas na yan oh. Yan. Parang ganyan yung butas sa pinakailalim mga idol. And ito yung way natin mag-remove ng sludge dito oh. Yan. Dili po natin tinatanggal yung sludge dito. Yan. So, yan po. Kapag umiikot po yung tubig natin, kagaya po yan mga idol, umiikot. Dahil sa paglagay po natin ng matala, air diffuser, parati na po natin dinidiscuss ito para umikot yung tubig. Ilalagyan po natin ng matala dyan. At the same time dito, doon. So, umiikot po yan siya dyan mga idol through pressure po ng hangin. Yan. At kapag binuksan po natin dito mga idol, usually morning at saka hapon, lalabas po dito yung kanilang dumi. So, dahil naka-stack po dyan, naka-funnel type, dyan may butas. Kapag binuksan po natin, connected po ito siya mga idol. Yun yung 100% drain natin. Ito yung 50%. Yung kapag binuksan natin ito mga idol, lalabas yung kanilang mga sludge dito. So hindi na natin kailangan ng tawag yan submersible pump para papunta sa ating seedling tank. Ito. Tingnan nyo po mga isang balde lang po yan siya mga idol ang makukuha natin. Yan, clear po yan siya. Tapos mag-itim. Yun na po yun siya mga idol. Kung nakita nyo po yun mga idol, yung paglabas ng mga itim yan oh. Yan yung kanilang mga dumi. Usually mga idol ng ating tilapia. Sludge po yun sa mga idol na naipon po doon sa pinakagitna. Kaya kapag nagbukas tayo, masasuction po agad doon sa pinakailalim yan kasi naka-funnel type po yan siya mga parang imbudo. Pagbukas natin dito, may isang balde lang talaga oh. Yan yung mga latak mga idol oh. Yan po yung mga ano po nila, dumi natin mga tilapia. Yun yung sludge na kailangan nating ano sa seedling tank kapag hindi po naka-funnel type. Yan. So mas madali pong naka-funnel type yung pan para mas mabilis din po siyang tatanggalin yung ano mga idol, yung sludge. So dito po kasi nagtatanggal po tayo ng sludge dahil no change water po tayo dito until harvest mga idol. So kapag hindi po natin tatanggalin yung mga dumi nila na mga like yung sludge, mag-pollute yung pan natin. Even naglalagay po tayo ng probiotics. Yan. Every 3 days po tayo naglagay nito mga idol oh. Ang Aqua Nitrifying Odor Fixing Probiotics. Ito po yung magmamanage mga idol, kaya ito din yung dahilan bakit
up to harvest, wala po tayong ammonia at hindi po tayo mag-change water na. Yan. 9 gram po ang nilalagay ko nito mga idol every 3 days. Yan. Until such time siguro mga 3 weeks kapag maganda na yung culture ng probiotics dito sa ating pan, pwede na po yun siya weekly. Ayan. Later on dyan na yung mga tilapia natin. Maaga pa po kasi. So ganun lang po mga idol. Kung ano yung dimension ng pan nyo, dapat po 10% noon is paslope. Halimbawa 5 meter diameter yung pan nyo. So 50 cm noon ang kanyang paslope papunta doon sa gitna. Yung may PVC na yan siya mga idol. Yan, para mabilis lang po yan sa madrain yung inyong sludge. And after 2 weeks na po kami makapag-update dito mga idol dahil pupunta po kami ni partner ko in Luzon. See you in Luzon sa mga kababayan natin dyan sa Luzon. See you there. I think North and South Luzon if possible makapunta kami sa South Luzon. Yan, sa mga nagtatanong, ito pala kahapon, may maraming tatanong kung ano yung pinapakain natin. Ito po is Tati Double Zero. Yan, feeds. Yan po. Tapos ito is, pag naubos natin yung remaining 5 kilos, mag-change po tayo sa pre-starter dahil malaki na po sila mga idol. Yan, so yun lamang update dito sa ating pan mga idol. Yan. Dito yung ating giant gourami. The same time, kabaliktad na naman dito mga idol. Kung naglagay tayo dyan ng aerator, yan kasi from dito ang ating aerator, pinapunta natin dyan. So dalawa, so kaya kabilaan. So kung doon is clockwise yung pag-ikot, dito naman is counterclockwise. Yan dahil magkabilaan, magkatabi kasi yung aerator natin dyan. Kaya dapat dyan din siya. So baliktad po yung ikot niya. Yun, giant gourami natin. Yan. So, pinapakain naman natin sa ating giant gourami is itong grower. Yan. Sobrang tipid po talaga yung gourami mga idol. Yung giant gourami. Yung 5 kilos yung feed siguro abutin na ng 3 weeks to 1 month. Maliit lang kasi yung kinakain nila. Mabilis sila mabusog mga idol. Yan. Yan, enough na po yun sa kanila. Mabilis na sila mabusog. Maliit lang kasi yung tiyan nila. Yung bitukan nila. Ito yung tagakain natin ng mga feeds, oh. Yan, oh. Ang dalawa na yan, oh. Nabilis pa sa alas 4 yan. Minsan binubuksan nila itong feeds natin. And namayang tanghali mga idol, supposed to be, ito yung ipapakain natin at saka yun yung hapon. So yung 1.3 kilos, na-divide na po natin sa tatlo. Ito yung isa, ubusin pa natin. Yung nga lang, baka makapag-skip po tayo ng pang alas 12 dahil may pupuntahan tayo. Hapon pa tayo makakauwi, so hindi nila makakain to. Ito na lang mamayang hapon. So fasting muna sila mamayang tanghali mga idol. Yan, may lakad kasi tayo.